Yeah. Sige, anak. Oh. Okay, mga kapatid, balik tayo sa Coaching Kuba. Nandito na yung mga pyesa nitong Volkswagen na to, na 1303S. Ito yung pinakamagandang Volkswagen na nahawakan ko dito sa shop. Ito po kasi ay iniwan na nung pamangkin nung may-ari. Yung may-ari naman nasa ibang bansa na rin. Ngayon, ang gagamit nito, yung kapatid ng may-ari. Sa totoo lang, ayaw na nga nila itong pansinin. Kaya lang dahil kay Autorans, napanood yung mga vlogs ko, naku, nabuhayan sila ng loob na ito ay ayusin. Yun nga lang, dahil may mga problema nga sumisilip, dahil ngayon ay mahigpit na ang LTO, kung hindi nakapangalan sa'yo, naku, parang magkakaroon tayo ng maraming problema. Dahil wala pa naman tayong naririnig kung ano ang maitutulong nila doon sa mga ganitong klaseng mga sasakyan na wala siyang deed of sale kahit kapatid pa niya yung may-ari. Tapos, ang isa pang problema, inano nila to, sinurrender nila sa LTO nung nakaraan yung rehistro nito dahil nga yung may-ari ay umalis. So, sinurrender muna sa LTO. Ngayon, nung kinukuha nila, nagkakaproblema sila dahil kailangan daw ay dalin muna yung sasakyan doon. Kaya ngayon, kailangan muna naming ayusin at patinuin to bago nila makuha yung rehistro at iparehistro. Kaya lang kung ganito ang makikita nyo, kulang-kulang, hindi ito i-rehistro ng LTO dahil meron tayong motor vehicle inspection. O dito pa lang, paano makakapasa yan sa rehistro kung ganito itsura, kung hindi siya gumagana. Kaya ngayon, papanda rin namin itong Volkswagen na to, itong 1303S. Ang alam ko kasi, ito mag-electric aircon. Kaya ito talaga tatanggalin. At tayo naman, i-convert naman natin yung alternator nito. Kasi pag electric aircon, dapat dalawa talaga alternator o isang malakas talaga. At least 110 amperes. Ito po ay 14 volts, 51 amperes. Mababa talaga to. Kaya kailangan makapagpalit tayo ng, or makapagdagdag tayo ng alternator. Hindi naman pwedeng tanggalin to Kasi dito nakakabit yung shafting niyan dito sa blower niya. Ito yung nagsisilbing cooling system niya. Pag ikot ng malaking blower dyan, palalamigin niya yung makina. Kaya nga ito ay tinawag na air-cooled. Kapag ito inalis mo, wala nang magpapalamig. Oo. Sige nga, tingnan natin kung ito ay i-start. Sige. Mapapahiya yata tayo Sige. 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 Yan, umandar na. Oh, wala pang preno to. Nauna po, meron na. Dito to. Ito yung Volkswagen na talagang mayroong dashboard, yung 1303. Yung dalawang Volkswagen na nandoon sa loob at yung nandoon sa kabilang shop natin, yun ay yung mga old model na walang dashboard. Okay, kumpleto yung kable sa clutch to. O ito sa windshield. Mga kapatid, ang kagandahan dito, itong pyesa niya, original lahat. Yan Oh. Talagang galing pa ito ng Brazil. Industria Brasileira. Made in Brazil. Original lahat. So ito ang dahilan kung bakit talagang naghanap sila ng mapagkakatiwalaan. Dahil biro mo, seniors na, mag-asawa. Pagdalin mo to sa ibang, nako, hirap. Ito, lahat yan, mga original. Doon po sa may-ari nito, nakalimutan ko pangalan nyo, lahat po ito ilalagay natin. Para talagang mapaganda natin ang inyong Volkswagen, Coaching Kuba. Tulad dito, ito, importante ito. Yan. Napaka-importante niyan. Ito, alam ko na kung saan to. Saan to? Sa speedometer. Ang speedometer kasi, mga kapatid, ng Volkswagen, ito ay mano-mano. Itong dulo na to ay nakakabit mismo dito. Ayan, kaya may butas yan, diyan yan nakakabit. Yun. So, pag ikot ng gulong,
Iikot yung kable, paikutin niya ngayon yung odometer doon. O, mano-mano talaga. Nakakable. So ito original. Ingatan ha, ingatan natin. Oo. Ang laki ng tiwala sa atin ng may-ari nito. Lahat yan, ng mga pyesa na yan. Kailangan maikabit natin dito sa Volkswagen. Mapalabas natin na magandang-maganda itong Volkswagen na ito. Ayan, tingnan nyo. Parang spaghetti oh. Ha? Buhol-buhol yung mga wirings. Kasi nga, ako po ay nagpalit ng manibela. Electric power steering ang ating manibela. Kaya po, ginamit ko rin lahat. Yung mga instrumentation na to, itong mga switches na to, sa headlight, sa wiper, sa signal, kaya po nagkaganyan. Inadapt natin itong manibela na to dito po sa wiring ng Volkswagen. Ito po umaandar na at ito nga yung naka-electric aircon. So kapag natapos na yung wiring nito, as soon as possible, ilalabas ko na yan, ikakabit ko na yung mga upuan dahil masikip pa ngayon kung ilalagay natin yon at makikita nyo na po na itong ating Volkswagen ay bumabiyahe na at mahuli na ng NCAP. Sige, buksan mo yung ilaw. Wala no? Walang gana no? Dalawa, lalagyan natin isa. Dalawang baterya din. Dalawang baterya. Kahit na 1 SM lang yung para sa starting, tapos 2 SM yung para doon sa 2 SM aircon. Sa aircon, tsaka power steering. Tapos may kanya-kanya silang alternator. Oo, may Magkaiba. kanya-kanyang harness. Alternator natin. Para kahit na halimbawa, nasa traffic ka, gusto mong mag-aircon, patayin mo makina mo. Okay lang maubos yung karga ng battery ng aircon. Kasi i-start ka pa rin dahil meron kang sariling baterya doon sa sa starter. Oh. So yun ang mangyayari sa atin. Dalawang baterya, dalawang alternator. Pag-aralan ko muna yung alternator niyan, paano kumakarga, paano design. Di ba dapat pag mag-aaral ka, ang hawak mo libro? Oo, ako hindi. Screwdriver lang, ayos na. Hindi, bibigyan kita ng libro. Ito kasi ang sinunod. Yan ang design, Meron pa siya. Ayan, tignan mo. Panahon mo yan. Buhay pa yung box mo, no? 1971 pala ito tumigil. 1949 to 1971. Pero tapos na gera. Tapos na. Oo. Ito na wala. Ano ba yan, lechon? Ito na yung makina ng Honda CR-V. Yan. Galing kay B-Series Auto Parts. Diyan po sa Mayon Corner, Maria Clara. Doon po tayo kumuha ng makina kay Boss Marlon. Yan. Boss Marlon, ito na, nakarating na sa amin. Itong makina ng Honda CR-V. Ito po ay Japan surplus. Sariwang-sariwa. Ito na, Kasi itong makina nito ay nabaha. Kung i-overhaul ko, malaki ang magagastos. So ngayon, ang best na solution talaga, magpalit ako ng makina. Ito yung makina niya, kinukompute ko yung mga pyesa na bibili, lahat, pati machine shop. Sobra yung gastos ko, baka sobra pa ng 100. Dahil alam nyo naman, napakamahal ng pyesa ng Honda. So ito pa ay CR-V. So ngayon, bumili na lamang ako ng makina at sariwang-sariwa. Tingnan nyo mga kapatid, kung gaano kaganda yung ito talagang kakakalas lang ng transmission kasi hindi kasama yung transmission, Sariwang-sariwa kasi ito po ay Japan surplus. So ngayon, ito na yung ikakabit ko. Kumpleto pa, mayroong computer box. Saan ka pa? Sa computer box pa lang, halimbawa, may nasiraang iba dyan. Ito, pinakamababa ng bentahan nito, 15,000 na yan. Pinakamababa na po yun. Magagamit ko pa yung mga pyesa nitong isang makina. Ito, medyo laspag na Mataas-taas na rin kasi ang tinakbo nitong Honda CR-V na to. Pero dahil nga sa bumili na ako ng surplus na makina, Japan surplus, sariwang-sariwa, galing po dyan sa B-Series Auto Parts sa Mayon. Ayan, kaya Boss Marlon. I-try nyong kontakin sila kapag mayroong kayong pangangailangan na makina, transmission, at kung ano-anong mga surplus na, Japan surplus na mga parts. Yan, tawagan niyo po yung number na yan. So, wise decision na po ito para hindi na rin lumaki yung gastos ko. So, ito kompleto, may alternator,
may compressor ng aircon. Ayan, no? Sariwan-sariwa talaga, isasalpak na lang namin to. At dito mo makikita talaga kapag yan ay Japan surplus. Ayan, merong marka itong mga nagtitinda na yan. Hindi po kasi ito Pinoy surplus. Ang mangyayari ngayon, ito yung Pinoy surplus. Hindi ko naman ito ibebenta. Ito ay extra ko na, backup ko na. Kung may masirang pyesa, ilalagay ko dito. Pero siyempre, dahil masariwa ito, mukhang dito hindi na ako mamumroblema. Isa lang naman ang problema talaga nito, yung change engine. Yun lang. Pero siyempre, ito po ay galing sa legit na tindahan diyan sa Mayon. Yun nga, yung B-Series Auto Parts, kumpleto po yan sa papeles para magamit mo sa pagpapalit ng makina diyan sa LTO. Ngayon mga kapatid, ito. Meron po akong Honda City. Pinapinturahan ko po yun. Yung Honda City po na yun, tapete white po ang kanyang kulay. Kaya lang noon, dahil sa maraming bumabagsak-bagsak na dagta doon sa tinitirahan namin, yung puti naninilaw. So may mga portion na dumidilaw siya. Kaya ang ginawa ko, yung bubong, yung hood, saka yung trunk, pinaitim ko yun. Para makaiwas ako doon sa mantsa na bumabagsak sa kanya nung puno na nandoon sa tabi ng bahay namin. Dahil nga, sa labas lang po ito nakagarahe. Ngayon, pinapinturahan ko siya. Inalis ko yung itim. Bakit? Baka ako'y matadtad ng violation. Kasi po, dahil nga dyan sa NCAP, mga kapatid, kapag ka natutukan ang sasakyan mo at iba yung kulay, siyempre, alam na ngayon, may database ang LTO sa MMDA, kapag ka yung plate number mo natutukan ng camera at iba yung kulay, huli yan. Sabi nga po ni Chairman Artes kagabi, dun sa napanood ko na interview sa kanya, yung mga nagbabiolate na iba yung plaka na ikinakabit, o kaya may mga diferensya yung kanilang mga ilaw, yan no, nako, hahabulin po nila yan. Kaya pala yung mga traffic enforcers at yung mga LTO enforcers ay nandiyan din sa ating mga lansangan para habulin naman itong mga ganyan na may problema. Iba ang kulay nung sasakyan, doon sa rehistro niya. So yan ang isang dahilan kung bakit pinapinturahan ko po ulit yung aking sasakyan. So ito po ay timbre ko lang sa inyo, kung merong mga ganyang sasakyan na hindi pa kayo nakapag-change color, ipaayos nyo na yan. Dahil sigurado, kayo ay makikita ng kanilang Big Brother camera at kayo ay mai-issuehan ng violation. Ang matindi doon, mabigat na violation po yun. Yung iba ang kulay ng sasakyan mo doon sa nakarehistro sa kanyang Certificate of Registration. Mga kapatid, meron akong ginagawang Nissan Urban. Ito po ay taga Cavite pa. Nagpalit na sila ng clutch assembly. Maingay pa rin yung transmission. Kapag inaapakan, nawawala yung ingay. Pero kapag binitawan yung clutch, ay umiingay. So, malaki na rin na nagastos ng may-ari nito. Inisip-isip ko na lang. Kapag inapakan mo, nawawala ang ingay. Pero pag binitawan mo ang clutch, ay umiingay. Ibig sabihin, kapag kasi inapakan mo yung clutch, ang mangyayari po, yung ating clutch lining, lumalayo o humihiwalay siya doon sa flywheel at doon sa pressure plate. At kapag humiwalay yun, hihinto ngayon ang pag-ikot nitong main drive. Ito yung main drive. So kapag nakaapa ka, hihinto ang pag-ikot ng main drive, pero pag binitawan mo ang clutch pedal mo, umiikot ito kahit sabihin mo naka-neutral ka. Pag naka-neutral ka, ikot lang ng ikot to eh. No? Kasi nga nakakapit yung lining, yung pressure plate at saka yung flywheel. Kaso mga kapatid, narito ang problema. Kasi itong transmission na to, ibinaba namin, walang laman na gear oil. Wala talaga. Itinayo pa nga ito eh. Ito, tayo ko ha. Ito, pag tinayo mo kasing ganyan, dapat may tutulo ng gear oil dun eh. Dun sa dulo nun. Kaso walang tumutulo. Ngayon, hindi rin mabuksan yung drain plug nito, pati yung inlet plug. Hindi rin ito mabuksan. Ito. Ayan. Kaya siguro ngayon, hindi nakapagkarga ng gear oil. Ngayon, kaya ibinring up ko to sa vlog, mga kapatid. Kasi, ang mangyayari kasi, kung halimbawa, dinala nyo sa talyer at pinapalitan ng clutch lining, dahil yun ang kadalasan nangyayari, kapag maingay, inapakan mo, nawawala, or baliktarin mo man yun, kapag hindi mo inaapakan, naka-neutral, or umaandar yung makina mo, walang ingay, pero pag inapakan mo naman, ay nagkakaroon ng ingay. Ito naman ang naging problema nito. Itong microphone ko, ililipat ko po dito para marinig nyo yung ingay. Ayan, pakinggan nyo po ang ingay nito.
So kapag umiikot ang makina, ayan ang maririnig yung ingay. Kasi umiikot itong main drive. Oh. Pero pag ginapakan nyo ang clutch pedal, dahil hindi naiikot yung clutch lining, dahil nakahiwalay na siya sa pressure plates at saka doon sa flywheel, hindi naiikot to. No, wala yung ingay. Kasi hindi umiikot to eh. So ano ang problema? Ito pong mismong transmission. Yan. Kaya po, dito sa sitwasyon na ito, mga kapatid, talagang mag-overhaul na tayo ng transmission dito. Kaya lang, siyempre, kapag sira ang mga bearing nito at may mga nadamay pang ibang mga gears, no? Napakalaki ng mga gastos. Kaya ang payo ko rin sa may-ari nito ay bibili na lang kami ng transmission. Kasi kahit isang bearing or dalawang bearing lang ang masira dito, kalas lahat yan, overhaul talaga yan. Ganun po ang kadalasan nangyayari kapag nasisira ang inyong mga manual transmission. So dito, yung laman loob, papalitan ko to at ililipat ko na lang itong pinakadulo. To. Yan. Ito mariretain, pero itong laman loob, kukuha ko kay Sir Ariel Sonorio, meron daw pong ako makukuha doon, isasalpak ko na lang dito. So ganun ang mangyari, mas mura, mas mabilis ang trabaho, at sigurado ka na iyon ay original. Yung mga bearings, yung mga gears na nandoon, pati yung mga synchronizer. Mga kapatid, ngayon po dito sa amin sa Antipolo, umuulan, malamig ang panahon, at kayo naman na nandyan sa Kapatagan, mag-iingat po kayong magmaneho, lalo na po yung nandyan sa lugar kung saan mayroong NCAP. Igalang po natin ang batas trapiko, sumunod po tayo sa lahat ng mga nakikita nyong mga signage dyan, yung kung ano yung pinagbabawal, huwag nyo pong gagawin yon, at lagi po kayong mananalangin upang kayo ay malayo sa aksidente. Mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.